Samantala, from add to cart to additional tax, balak patawan ng dagdag na buwis ang mga online sellers simula sa Disyembre. Baka raw maipasayan sa mga consumer. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ang dating bahay ni Kathy, ginawang lagayan ng mga essential oils at pabango para sa kanilang online business. Lumaki na kasi ang kanilang negosyo. Sa simula, hanggang 5 tao lang ang nag-walk-in sa kanilang store. Ngayong ipinopost na rin nila ito online, hanggang 800 orders na ang natatanggap nila kada araw. Mga buyers namin, they found it accessible na pagka online selling or online po sila mag-order. And for those po na mga customers namin na nasa Visayas and Mindanao, sobrang easy po for them to order online. So marketing din, mas madali pong ma-market yung ano namin, yung shop or yung company namin online talaga. Malaking tulong ang kinikita ng online business ni Kathy sa kanyang pamilya. Kaya kinakabahan siya sa plano ng Bureau of Internal Revenue na maghigpit sa pagbubuwi sa tulad niyang online sellers. Target ng BIR na magpataw ng 1% withholding tax sa mga online sellers simula ngayong Disyembre. Sakto sa mataas na demand ngayong holiday. Git ng BIR, hindi ito bagong buwis. Ang withholding tax na ini-impose dito ay sistema lang ng pangongolekta ng buwis. Kaya rin naman tayo nag-i-impose ng itong withholding tax na ito. Kasi makikita po natin dyan kung gaano kalaki na ang negosyo ng online sale. Ang dami na po dyan. And tama po kayo, napakarami na rin talaga na malaki ang kinakita. And it's also unfair for the brick and mortar stores na nagbabayad na nga ng mga renta. Ang dami nilang expenses in doing their business. Tapos sa online, wala masyadong overhead expense. And nakakatakas pa sila sa tax. Oras na may patupad, 1% mula sa kalahati ng gross remittances o kita ng mga online seller ang kukuning buwis. Exempted pa rin naman sa tax sa mga kumikita ng hindi lalampas sa 250,000 pesos kada taon. Alinsunod sa binubuong guidelines, ang mga online platform ang nakatokang magkaltas sa mga online seller. So ibig sabihin nun, bago i-remit ni online platform kay seller kung magkano yung dapat niyang makuha, less yung commission niya. Yung tax ngayon na dapat bayaran, yung maliit na tax portion na yan na babayaran ni seller ay na kay platform na. Si platform ngayon ang magbabayad ngayon sa BIR. Ang ilang online sellers na nawagang linawin ang guidelines. Posible kasing magdoble ang babayaran, lalo kung sa maraming platform sila nagbebenta. We have transaction fees and service fees na binabayaran din po. Mapapatong po sa cost namin. Sana po, for us, mas malinaw po yung kanilang guidelines and for us na hindi maging double-double yung mga binabayaran po namin and yung cost po namin hindi mas maging mataas. Pangamba pa ng ilang online seller, baka maipasa sa mga consumer ang dagdag tax. Ayon sa BIR, rerepasuhin pa ang guidelines bago ipatupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.